Magandang araw po sa inyo, Miss Sunako. Ganoon din naman sa inyong mga walang sawang tagapakinig at taga-subaybay. Ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na ako kung sakali mang mapili ninyong itampok ang aking kwento dito sa inyong YouTube channel. Itago na lamang po niyo ako sa pangalang Kenji. 27 years old na sa ngayon at isang breadwinner ng aking pamilya. Tubong Pangasinan po kami ng buo kong pamilya. Ngunit sa ngayon ay naririto ako sa South Korea at nagtatrabaho bilang isang welder. Panganay ako sa aming 4 na magkakapatid at ang mga kapatid ko naman ay pawang mga estudyante pa hanggang sa ngayon. Maaga kaming naulila sa ama dahil nasawi siya sa isang away sa barangay namin nang subukan niyang umawat. Sa halip na ang kaaway ng kapitbahay namin ang dapat sanay masaksak, ay ang aming itay pa ang aksidenteng tinamaan na agad niyang ikinamatay sa edad na 45. At ang aming ina naman ay mahina na ang kondisyon dahil sa kanyang sakit na tuberculosis. Kaya doble kayod ang ginagawa ko para makatulong sa kanila. Mahirap man pero pilit kong kinakaya para sa mahal kong pamilya. Nangyari ang kwentong isasalaysay ko sa inyo 3 taon na ang nakalilipas. Nang makatapos ako ng 2 taong vocational course sa TESDA, agad akong naghanap ng mapapasukang trabaho sa Maynila. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Hindi ko kaagad nakuha ang trabahong gusto ko. Kaya pansamantalang pumasok ako bilang messenger sa isang maliit na law office doon rin sa parte ng Caloocan. Doon na rin ako nakahanap ng paupahan na malapit sa opisina. Nakakita ako ng isang luma pero maayos na paupahan. 2 palapag iyon at may 3 kwarto sa itaas na inupahan naman ng mga estudyante at ibang manggagawa. Ako lang ang lalaki sa itaas at ang 2 pang kwarto ay tinutuluyan ng 2 call center agent na halos gabi lang kung umuwi. Doon ay nakilala ko si Ate Celine, ang may-ari ng bahay. At sa tingin ko ay nasa mid-40s ang kanyang edad, ngunit bakas pa rin ang likas na kagandahan. Maputi, may katangkaran at laging nakaayos ang buhok. Tahimik lamang siya pero palangiti. At kung tumingin siya, ay may tila pangaakit sa kanyang mga mata na hindi ko agad maipaliwanag. Parang laging may iniisip, laging may inaabangan na hindi naman dumarating. Ay, ikaw pala yan, Kenji. Pasensya ka na kung medyo nadagdagan ha. Medyo tumaas kasi ang konsumo natin ngayong buwan. Bungad niya nang minsang nag-abot ako ng bayad sa kuryente. Okay lang po, Ate Celine. Naintindihan ko naman po. Nakangiting sagot ko naman sa kanya. Kung gusto mo, pwedeng ikaw na lang din ang mangolekta ng bayad sa itaas para hindi na ako mag-aakyat baba. Babawasan ko na lang ang bill mo sa susunod. Tila nakikiusap na alok niya sa akin. Kaagad naman akong nagulat. Alam ko na siya yung tipo ng tao na bihirang makipag-usap ng mahaba. Pero mula noon, naging mas madalas na ang pag-uusap namin. Minsan nga ay nauuwi pa nga sa mga biruan kapag saktong kaming 2 lamang ang nasa bahay. Tuwing weekend naman ay nakikita ko siyang nagluluto ng sopas o lugaw sa ibaba. Minsan naman ay kumakatok siya sa pintuan ng kwarto ko. Kenji, gusto mo ng sopas? Nakangiting alok niya sa akin. Uy, salamat Ate Celine. Tamang-tama, gutom na rin ako. Masayang pagtanggap ko naman. Naging madalas ang pag-aalok niya sa akin ng mga niluluto niyang pagkain. At sa bawat iniabot niyang iyon ay tila unti-unti ring naglalapit ang aming mga puso. Hanggang isang gabing umulan ng malakas at nawalan ng kuryente.
Nasa kwarto lamang ako noon habang nakasindi ang aking maliit na flashlight. Habang kumukuha ako ng kandila sa ilalim ng drawer, ay biglang may narinig akong kumatok sa pintuan. "Kenji!" Boses iyon ni Ate Celine mula sa labas. Ramdam ko ang panginginig ng tinig na yon kaya agad kong binuksan ang pinto. Bumungad siya sa aking harapan. Nakasuot ng manipis na duster. May hawak na flashlight at kita sa mukha niya ang takot. "Kenji, pasensya ka na ha. Bigla kasing lumakas yung hangin. Kaya natanggal yung takip ng bintana sa ibaba. Naisip ko lang baka pwedeng dumito muna ako maghintay saglit hanggang tumila ang ulan." Nahihintakutang wika niya. Nag-aalangan man ay pumayag na rin ako. Magalang ko siyang pinapasok sa muntikong silid. Matapos ay sinarado ko ang pintuan. Tumabi siya sa gilid ng papag na may kutson. Tahimik kaming pareho habang pinapakinggan ang ingay ng ulan sa bubong. Ngunit maya-maya pa ay narinig ko ang marahan niyang pagtawag sa aking pangalan. "Kenji," bulong niya. "Ano po yun, ate?" Tila naiilang kong tanong habang kunwari ay abala sa pagsiselfone. "Hindi ka ba nalulungkot dito sa kwarto na mag-isa? Hindi mo ba namimiss na may kayakap?" Tanong niya sa akin sa mahinang boses. "Sa totoo lang, Ate Celine, pinangarap ko rin naman yung may nayakap ako tuwing gabi. Yung sasalubong sa akin pag uwi ko, napagod galing sa trabaho. Pero sa panaginip ko na lang talaga mararanasan yun. Nasanay na rin naman ako mag-isa palagi. Bilang isang breadwinner, sanay ako maging independent." Mahabang tugon ko naman sa kanya habang seryosong nakatitig sa maganda niyang mukha. Ganun ba? Sana lahat ng lalaki katulad mo. Marunong gumanap sa mga obligasyon at tungkulin sa pamilya. Teka, huwag mo na nga akong tawaging ate. Celine na lang. Okay na sa akin." Simpleng tugon naman niya. Bahagya akong nagtaka sa sinabi niyang iyon. Ngunit ang pagtataka na iyon ay napawi nang ikuwento niya sa akin ang tungkol sa buhay niya. Napag-alaman kong namatay na pala ang asawa niya dahil sakit na cancer sa baga. At meron siyang anak sa abroad na hindi na siya kailanman naalalang kontakin. Kaya naman, ganoon na lamang ang pangungulila niya sa mga ito. Kaya mas minabuti niyang paupahan ang bahay na iyon nang sa ganoon ay maramdaman niya na meron siyang kasama para hindi niya maramdaman na nag-iisa na lamang siya sa buhay. At nang tanungin ko kung bakit hindi na siya muli pang naghanap ng mapapangasawa, ay simple lang ang sinagot niya sa akin. Dahil ayaw na raw niyang muli pang masaktan at maiwan. Ayaw na raw niyang maranasan muli ang iwanan, kagaya ng nangyari sa asawa niya. Kahit hindi naman ito sinadyang mangyari talaga. Matapos na yon ay nangibabaw ang katahimikan sa silid habang nakaupo pa rin kami ni Celine sa gilid ng aking papag. Sa labas ay patuloy pa ring umuugong ang ulan habang ang kandila sa loob ng kwarto ay unti-unti nang nauupos. Ilang saglit pa ay naramdaman ko na bahagya siyang sumandal sa braso ko. Hindi ko alam kung sadya o napalapit lang siya dahil sa lamig ng gabi. Pero sa bawat segundo ng katahimikan na iyon, ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang damdamin na hindi ko inakalang mabubuo sa aming dalawa. At nang gabing iyon, wala na akong itinanggi. Hindi na rin ako nakapagpigil pa. Niyakap ko siya at siniil ng halik sa mga labi. At nang mga sandaling iyon, pareho na kaming nakalimot. Simula ng gabing iyon, may nagbago na sa pagitan namin ni Celine.
Hindi man kami direktang nag-usap tungkol sa nangyari, pero pareho naming nauunawaan ang naganap sa amin. Sa tuwing malalim na ang gabi at tuluyan ng tahimik ang kabahayan, kung kailan tulog na ang mga nangungupahan at wala nang gumagalaw sa compound, saka siya dumarating sa kwarto ko. Tahimik lang siyang pumapasok, habang may daladalang tasa ng tsaa o simpleng kumot na ipapatong sa akin. Ganoon ang naging setup ng tago at lihim naming gawain, Mizuna ko. Hindi ko masasabing tama yon dahil walang basbas ng mga magulang ko ang ugnayan namin ni Celine. Ngunit sa kabila ng aking utak ay hindi ko rin naman masasabi na mali dahil kapwa naman na wala namang hadlang na sa pagitan naming dalawa. At kapag isinara na ang pinto, muli kaming tila nahuhulog sa isang kumunoy sa parehong mundo na kami lang ang may alam. Hindi yun madalas, ngunit sapat na para masanay ako sa presensya niya. Sa bawat gabi ng pagsasama namin, unti-unti ko ring nakikilala ang mga lungkot niyang matagal nang kinubli. Sa bawat paghinga niya habang yakap ko siya, nararamdaman ko ang kasabay na pagtatapon niya ng lahat ng bigat sa puso niya. Ngunit tulad ng lahat ng bagay na nagsisimula sa lihim, dumating din ang mga hindi inaasahang pagbabago. Sa umpisa, simpleng pagsusuka lamang iyon tuwing umaga. Ang buong akala ko ay madalas na simpleng pagsakit lamang ng tiyan. Pero nang mapansin ko ang madalas niyang pag-upo sa veranda habang nakatitig sa kawalan at hawak ang tiyan, ang saya ay napalitan ng kaba. Hanggang sa isang gabi, habang nakaupo kami sa aking papag sa loob ng aking silid, doon niya na sinabi sa akin ang katotohanan. Isang katotohanan na labis na nagpasaya sa akin, ngunit hindi para sa kanya. Kenji, may sasabihin ako sa'yo. Nag-aalangang bungad niya, at nang pakinggan ko ang sumunod niyang sinabi, ay doon niya na pinagtapat na buntis siya. At alam kong ako ang ama ng dinadala niyang iyon. Hindi ko alam kung ano ang mas mabigat, kung ang panginginig ng boses ba niya o ang bigat ng titig niya sa akin. Tahimik akong nakinig hanggang sa natapos niya ang mga sasabihin. Labis ang saya ko ng mga oras na yon, Mizuna ko. Ngunit merong kaunting pangamba sa panig ni Celine. Iniisip niya kung paano iyon ipapaliwanag sa ibang nangungupahan sa bahay, sa mga kapitbahay niya at sa anak niya na ni minsan ay hindi siya naalalang kamustahin man lang. Ngunit sinigurado ko sa kanya at sinabi na huwag siyang mag-alala at huwag na lamang naming isipin ang kanilang mga sasabihin. Ang mahalaga ay magkakaroon na kami ng anak at sigurado na ang relasyon naming dalawa. Kaya naman, ipinasya kong ayain siyang sumama sa akin sa probinsya upang ipakilala sa aking mga kapatid at mga magulang. At doon nagsimula ang hindi ko inaasahang pangyayari. Pagdating namin sa Pangasinan, hindi ko maipaliwanag ang halo-halong emosyon sa puso ko. Naroon ang kaba, saya, at bahagyang takot. Bitbit namin ni Celine ang munting balita ng bagong buhay sa kanyang sinapupunan. Umaasa ako matatanggap siya ng pamilya ko, lalo na ng nanay at ng 3 kong kapatid. Una naming dinaanan si nanay habang nakaupo ito sa kanyang wheelchair. Pagkakita pa lang niya sa amin sa may tarangkahan, napansin ko na agad ang pagtaas ng kilay nito kay Celine, kahit na nangihina na ito. Hindi pa man ako nagsasalita, ngunit parang may tanong na agad sa titig niyang iyon. Inay, si Celine po. Siya po yung kinakasama ko ngayon sa Maynila. Bungad ko
habang maingat kong hinawakan ang kamay ni Celine at nagmano kay inay. Nanatiling tahimik lamang ang aking ina. Matapos ay tinignan niya si Celine mula ulo hanggang paa. Saka binalik sa akin ang tingin at nagsalita. Ito ba yung tinutukoy mong magiging ina ng anak mo? Tila nang-iinsultong tanong niya sa akin sa hirap na boses. Opo, inay. Siya po yung sinasabi ko sa inyo na buntis nung tumawag ako last week. Ano bang pumasok sa isip mo, Kuya Kenji? Aba, mukhang mas matanda pa sa atin yung babaeng yan eh. Mas matanda pa nga yan kay inay. Anong klaseng pamilya ang bubuin nyo? Singhal ni Lorna ang sumunod sa akin sa aming magkakapatid. Mukhang biyuda nga talaga. Abay, parang nanay na ang itsura. Narinig ko ring sambit ni Joel sa kabilang dulo ng lamesa. Mahinang bulong pero siniguradong maririnig ni Celine. Nahihiya kong tinitigan si Celine ngunit nanatiling tahimik lamang siya. Napapayuko at pilit na pinipigilan ang luha na sa tingin ko ay kanina pa gustong tumulo. Kaya naman, doon na ako nagsalita sa kanila. Huwag nga kayong ganyan. Wala kayong karapatang husgahan at bastusin siya sa harapan ko. Dahil lang sa edad niya. Oo, mas matanda siya sa akin. Pero minahal niya ako. Tinanggap niya ako. Kahit na ganito lang ako. Galit na angil ko sa kanila. Naramdam kong kinagulat nilang lahat. Napatingin sila sa akin at halatang nabigla sa pagtataas ko ng boses. Sa gitna ng galit na paghingal ay nagpatuloy akong muli sa pagsasalita. Kung hindi niyo kayang tanggapin si Celine, di wag. Nakakaya kayo. Proud na proud po naman ako na ipakilala siya sa inyo. Dahil alam ko matatanggap niyo kami. Pero ito pala ang isasalubong niyo sa amin. Kawalang respeto. Para sabihin ko sa inyo, mahal ko si Celine sa ayaw o sa gusto niyo. At kahit kailan, hindi idadong sukatan ng tunay na pagmamahal. Mahabang pagpapatuloy sa galit na boses na sigaw ko, habang inaakbayan si Celine na tuluyan ng naluha ng mga sandaling iyon. Kasunod niyon ay sabay kaming lumabas ng bahay. Wala akong narinig ni isang pagpigil mula sa kanila. Walang sino mang humabol sa amin hanggang sa tuluyan na nga kaming nakalayo ni Celine at bumalik na lamang muli sa Maynila. Doon ko naisip, minsan pala, ang pamilya mo pa ang unang sisira sa paninindigan mo. Ngunit, kung totoo ang pagmamahal mo para sa isang tao, lalaban ka. Kahit pa sa kanila. Pagka-uwi namin ni Celine sa Caloocan, ramdam ko pa rin ang bigat ng nangyari sa Pangasinan. Pero sa kabila ng sakit, buo na ang pasya ko. Tama na. Hindi ko na kailangan pang pilitin ang sarili kong pamilya na tanggapin ang buhay na pinili ko. Lalo na kung ang kapalit naman ay ang pagkawasak ng tao na tapat na nagmamahal sa akin. Isang gabi habang tahimik kaming kumakain ni Celine sa kusina ng paupahan, saka ko sinabi sa kanya na simula sa mga araw na iyon, hihinto na ako sa pagiging breadwinner para sa pamilya ko. Panahon na siguro para isipin ko naman ang sarili ko, kaming dalawa. Pero kahit ganon, ay nagpapadala pa rin ako ng pera para sa gamutan ni inay. Doon na rin kami nagsimulang manirahan sa bakanteng kwarto sa ikalawang palapag ng paupahan. Hindi na rin namin itinago sa mga nangungupahan ang tungkol sa amin. May ilan na nagtaka, may ilan ding nagtanong, pero kalaunan, tinanggap na rin nila. Sa madalas nilang nakikitang pag-aalaga ni Celine sa akin at paglalambing, ramdam ng mga tao na totoo ang namamagitan sa aming dalawa. Lumipas ang ilang buwan, lumalaki na ang tiyan ni Celine at habang unti-unting bumubuo kami ng tahimik at kontentong mundo, bigla namang dumating ang isang bagyo na hindi namin inaasahan.
Isang hapon, pag-uwi ko mula sa trabaho, nadatnan ko si Celine nakaupo sa sala. Kaharap ang isang babae na may maayos na pananamit at mukhang mayaman. Bigla ay napabaling ang babae sa akin. Matalim ang mga titig at halatang may galit. Kenji, mahal, siya si Josie. Siya yung sinasabi ko sa'yo na anak ko. Pagpapakilala dito ni Celine sa akin. Iyon ang anak niya. Ang anak na matagal niya nang hinintay na kumustahin siya. At ngayon, narito na. Hindi para muli siyang damayan, kundi para hadlangan ang tahimik naming buhay. Ano bang pinaggagawa mo, Ma? Bakit sa dinami-dami ng mga lalaki? Dito ka pa napunta? Pagkakaperahan ka lang yan. Hindi ka mahal yan. Tignan mo nga. Parang anak mo na. Galit na tura nito habang nakatingin sa akin. Gusto kong sumagot pero pinigilan ako ni Celine. Bigla akong naisip na para bang nangyayari rin sa akin ang ginawa ng pamilya ko noon kay Celine. Maya-maya pa ay tumayo siya, lumapit sa anak niya at mahinahong nagsalita. Anak, alam kong hindi mo maiintindihan kaagad ang lahat. Pero si Kenji ang kasama ko sa mga panahon na wala ka. Siya ang nag-alaga, dumamay at muling nagparamdam sa akin na mahalaga ako. Hindi pera ang habol niya, kundi ako. At hindi mo na kailangang sukatin iyon dahil ako mismo ang nakasaksi. Mahabang paliwanag niya rito. Hindi ako naniniwala, Ma. At kukunin na kita. Isasama na kita doon sa Korea. Magiging maganda ang buhay natin doon. Giit pa ni Josie sa inis na boses. Saglit namang natahimik si Celine. Tumingin siya sa akin at hawak ang tiyan niyang unti-unti nang humuhubog sa bagong buhay namin. Kasunod noon ay mariin siyang nagsalita habang nakatitig sa anak. Hindi na ako sasama sa iyo, Josie. Dito lang ako. Dito ang buhay ko. Kasama ang taong mahal ko. Kung noon na wala ka pang kakayahan sa buhay, ay nagawa mo kong talikuran. Ano pa kaya ngayon na medyo mataas na ang estado mo? Mariing tanggi ni Celine. Ako naman, ng mga oras na yon, ay nakikinig lamang sa pagitan nila. Sa palitan nila ng mga salita. Ngunit bahagya akong nakaramdam ng guilt. Nang dahil sa akin, ay nagkakaroon tuloy sila ng problema ng kanyang anak. Nang dahil sa akin, ay kinailangan patuloy mamili ni Celine kung kanino siya sasama. Matapos na yon, ay pagalit na tumayo si Josie. Hindi na siya muli pang tumingin sa amin. Tahimik siyang lumabas ng bahay, dala ang galit at lungkot, at nauunawaan ko rin naman kung bakit. Simula noon, hindi na siya muli pang nagpakita pa. At kahit masakit, tinanggap na lamang namin iyon. Sa wakas, alam namin na kahit magulo ang mundo sa labas, may sarili na kaming tahanan. Kahit na 2 lang kami. At magiging 3 na sa darating pang mga araw. Lumipas ang mga buwan sa kabila ng lahat ng pinagdaanan namin ni Celine, pagtutol ng pamilya ko, galit ng anak niya, at ang mga hindi maiiwasang bulong-bulungan sa paligid ay nanatili kaming magkasama, tahimik at payapa. Walang ibang hiling kundi ang simpleng buhay na sapat at totoo. Ngunit, dumating ang isang dagok sa akin. Tuluyan ng iginupo ng karamdaman niya si Inay. Umuwi ako ng Pangasinan para sa kanyang libing at hindi ko napigilang mapahagulgol. Magkaganon man, kahit masakit ang pagkawala ni Inay, umaasa pa rin akong magkakaroon ng magandang bukas, lalo na at parating na ang anak namin ni Celine. Hanggang sa dumating ang araw na pinaka-hinihintay namin. Isinilang niya ang aming anak, isang malusog na batang lalaki. Pinangalanan namin siyang Kalel, isang pangalang pinili ni Celine na ang ibig sabihin daw ay the voice of God. At sa totoo lang, Misuna ko,
Ganoon pala ang pakiramdam. Hindi maipaliwanag ang tuwa sa puso. Parang isang napakalaking pagpapala na biglang dumating sa amin. Pero hindi rin nagtagal ang katahimikang iyon. Dahil ilang linggo lang matapos naming maiuwi si Kalel mula sa ospital, ay napansin namin ang pananamlay niya. Madalas siyang hindi umiinom ng gatas at palagi siyang umiiyak ng walang dahilan. Hindi rin siya natutulog ng mahaba. Si Celine naman, bagamat pagod ay hindi na iniinda ang puyat. At ako naman ay halos hindi na rin makapasok sa trabaho sa sobrang pag-aalala. Hanggang sa isang gabi, bigla na lang nanigas at nagkonvolusyon ang anak namin. Hindi ito makahinga at nangingitim na ang gilagid. Kaya naman, natataranta namin siyang kaagad na dinala sa pinakamalapit na ospital. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, saka namin tinawag ang doktor. May dala itong mga dokumento at sa mga mata pa lang niya ay alam ko nang may mabigat na balita siyang ipaparating sa amin. Ikinalulungkot ko po, Mr. at Mrs. Ngunit ang anak niyo ay may congenital heart disease. Isang critical congenital heart defect. Kailangan niyang maoperahan bago pa mahuli ang lahat. Dahil delikado po talaga ang lagay niya. Pagpapaliwanag ng doktor sa amin, parang biglang gumuho ang mundo namin ni Celine nang marinig iyon, misun ako. Nang mga sandaling iyon, ay niyakap ko siya ng mahigpit upang ipadama na may karamay siya sa lahat ng nangyayari. Pareho naming naramdaman ang takot at kawalan. Mas lalo kaming nayanig nang malamang aabot sa halos 300,000 piso ang kailangang halaga para sa operasyon at mga gamot. Wala na ring halos natira sa ipon ni Celine mula sa paupahan dahil nagamit na lahat sa ospital noong manganak siya. Idagdag pa ang mga bayarin sa bahay, gamot, gatas, at paminsan-minsan ay tulong pa sa ilang nangungupahan sa bahay na halos kapos din. Isang araw, napansin kong tahimik lamang na nakaupo sa sala si Celine habang karga ang aming anak. Naluluhan niyang dinititigan ito. Alam kong iniisip niya na malapit na kaming maubusan ng paraan. Kaagad ko siyang nilapitan upang samahan. Ngunit nagulat ako sa sinabi niya. Kailangan ko nang kontakin si Josie, mahal. Siya na lamang ang pinakahuling tao na alam kong makakatulong sa problema natin ngayon. Mahinahon, ngunit desididong turan niya. Hindi ako nakasagot kaagad. Alam kong mahirap yon na gawin para sa kanya. Pero wala na kaming ibang maisip na paraan. At ganoon nga ang nangyari. Nang marinig ni Josie sa tawag ang tungkol sa kalagayan ng bata, ang batang anak ng kanyang ina, sa lalaking pinakaayaw niya, ay hindi siya nagtanong ng kung ano-ano pa. Sa loob ng 3 araw, dumating si Josie sa Pilipinas mula sa South Korea. Tulad ng dati, malinis ang bihis, edukada ang tindig. Ngunit hindi nagalit ang mababanaag sa kanyang mga mata. Naroon pa rin ang distansya, pero naroon na rin ang pagpapahalaga sa bawat kilos. Hindi ko malilimutan ang araw ng operasyon ni Khalil. Hawak ni Celine ang kamay ko habang nakaupo kami sa labas ng operating room. Tahimik lamang siya, pero alam kong sa loob-loob niya ay durog na durog ang damdamin. Ako man, parang may mabigat na batong nakapatong sa puso ko habang hinihintay naming lumabas ang doktor. 2 oras, 3 oras, hanggang sa wakas, dumating na ang doktor. May bahagyang ngiti sa kanyang muka habang papalapit sa amin. Nagtanggal ito ng face mask bago magsalita. Congratulations! Successful ang operasyon. Stable na ang lagay ng anak niyo. Kailangan na lang ng ilang linggong monitoring, pero ligtas na siya. Masayang pagbabalita ng naturang doktor. Napaawang ang labi ni Celine habang unti-unting bumubuhos ang luha.
Ako naman ay napapikit na lamang habang hinihigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Parang hindi totoo ang mga pangyayari. Sa wakas, matapos ang sunod-sunod na unos, ay may liwanag ring dumating. At si Josie, siya ang naging daan para mangyari ang lahat ng ito. Hindi man siya madalas na nagsasalita at hindi rin siya nagpapakita ng labis na emosyon, pero sa bawat galaw niya, alam kong meron siyang pakialam. Siyang nag-aasikaso sa hospital bills. Siyang naghanap ng espesyalistang doktor. At nang makalabas si Kalela sa ospital, siya rin ang nagbigay ng pinakamalaking sorpresa sa amin na hindi namin inaasahan. Ma, Kenji, ibili ko na lang kayo ng bahay. Dito lang rin sa malapit. Mas tahimik, mas ligtas. Luma na rin kasi yung bahay na to. Mas okay kung magsimula na kayo sa bagong tahanan. Wika niya isang hapon habang sabay kaming nagkakape sa lumang bahay na paupahan. Hindi kami nakapagsalita, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa bigat ng pasasalamat na hindi kayang ipahayag ng simpleng salitang salamat. At si Celine naman ay halos hindi makatingin ng diretso kay Josie dahil sa patong-patong na emosyon. At hindi pa roon natatapos ang lahat. Dahil bago bumalik si Josie sa Korea, ipinarenovate niya ang buong paupahan. Mas malalaki na ang mga kwarto. May sariling banyo na ang bawat unit. At mas modernong itsura. At syempre, tumaas din ang renta. Pero hindi iyon naging issue. Dahil mas dumami pa nga ang mga gustong umupa. Mula noon, iyon na ang naging buwan ng kita ni Celine. Hindi na niya kailangan pang mangalakal ng kung ano-ano. Hindi na rin kami kapos sa gatas, gamot o panggastos sa bahay. Sa wakas, may katahimikan na ring dumapo sa buhay naming dalawa. Ako naman, noong Setyembre ng nakaraang taon, 2024, ay natuloy na rin sa wakas ang matagal ko ng pangarap. Nakaalis na rin ako patungong Korea bilang isang welder. Si Josie rin ang tumulong sa akin para makapasok. Hindi man kami agad naging magkaibigan, ngunit naging maayos naman ang turingan namin sa isa't isa. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na tinanggap niya na ako. Hindi man bilang isang ama, kundi bilang parte ng buhay ng kanyang ina. Dito na rin sa abroad ko unti-unting nabuo ang isa pang bagay na matagal ko nang minimithi, ang maayos na relasyon sa mga kapatid ko. Matapos ang matagal na alitan at tampuhan, nagkausap-usap na rin kami sa wakas. Tinanggap na rin nila ang desisyon kong bumitaw bilang breadwinner. Naintindihan din nila na hindi ko sila iniwan, kundi pinili ko lang rin ang sarili kong buhay. Ngayon ay may group chat na kami at doon kami madalas nagbabalitaan, nagkukumustahan at nagbibiruan. At sa tuwing may kaunting sahod ako na sobra, kusa akong nagpapadala sa kanila. Hindi na dahil sa obligasyon, kundi dahil gusto kong gawin. Kahit hindi sila nagsasabi, at masaya akong gawin iyon, magaan sa aking pakiramdam. Minsan, habang pauwi ako galing trabaho dito sa Korea, mapapatingin ako sa langit. Naiisip ko, ilang taon din kaming kinain ng sigalot, panghuhusga at pag-aalinlangan. Pero heto kami ngayon, may sariling bahay, maayos na kita, at higit sa lahat, ligtas ang aming anak. Hindi man perpekto ang lahat, pero masasabi ko na ito na ang pinakatahimik at pinakamatatag naming yugto. At sa puso ko, isa lang ang panalangin ko gabi-gabi, na sana ay magtuloy-tuloy na ito, na sana wala nang umalis, wala nang mawawala. At sa karanasan kong iyon, mayroon akong aral na naunawaan. Sa gitna ng sakit, pagkakahiwalay at pagkukulang, pag-ibig, pagpapatawad at pagtutulungan ang tunay na magtataguyod sa pamilya.
Walang perpektong relasyon, pero sa puso na marunong magpakumbaba at magmahal ng totoo, laging may bagong simula at pag-asang darating. Sa ngayon ay narito pa rin ako sa Korea at nakatakdang umuwi sa susunod na taon. Wala pa mang siguradong petsa, ngunit sigurado na akong uuwi na ako sa Pilipinas upang makasama ang aking mag-ina. At sa pag-uwi ko, nakaplano na ang aming kasal ng aking pinakamamahal na si Celine. Hanggang dito na lamang po ang sulat kong ito, Misuna ko. Sana po ay nagustuhan ninyo at nagbigay ng kaunting aral sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Ito pong muli ang isa sa inyong libo-libong mga tagahanga. Kenji, mula sa South Korea. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating kuwento ngayong araw. Ako po ang inyong tagapagsalaysay, Miss Sunako. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na kuwento.